tungkol sa umagang ito mga kapatid. Hallelujah! Hala, hindi ko na papatagalin. Bibig ko ng mic kay Sir Mark. Hallelujah! Everybody say God bless Sir Mark! Excited kayong testimony. Maraming salamat po sa binigyan niyo pong pagkakataon para makapag-testimony po. Ang aking pong testimony ay ang aking pananampalataya at mga pagsubok na dumaan po sa aking buhay. Mamaya ko na po babasahin yung verse ko. So lang mo na. Based po sa aking sariling pag-iisip at sa aking pagkatao po, sobrang lakas po at talaga pong hindi po mapapatay yung pananampalataya ko sa Panginoon at pananalig ko po. Yun po yung pagkakakilala ko sa sarili ko po. Pero sa kabila po ng lakas ng aking pananampalataya, ay yun din po ang lakas na kalaban sa aking pagkatao ko. Para pong dalawa po yung pagkatao ko na naglalabanan po. Sa madaling salita po, para pong faith versus kalaban. Hanggang sa dumating po ang pagsubok na isa sa pinakamabigat po na dumating sa aking buhay, ay nun po ay mawala po yung aking tatay ko. Sobrang sakit po talaga na mawalan ng tatay. Talaga pong manghihinayang po tayo dahil bakit di man lang tayo nakabawi sa aking tatay. Kasi dumating sa point na nagdarasal po ako na paano po ako makakabawi. Lord, baka po pwedeng maging anak ko po yung papa ko. Bigyan niyo po ako ng anak. Ayun po yung pinag-pray ko. Hanggang sa dumating po yung point na nabuntis naman po yung asawa ko. Pero may panganay na po ako sa Angeles. Nabuntis po siya, ilang buwan po, nakunan naman po siya. Talaga pong pagsubok po, sabi ko, dahil ako'y makasalanan. Ako po kasi sobrang mahilig po sa gaming, sa bar, disco, mga tropa, alak, mga ganun po. Basta, ano po yun, may nakikita din po, kaya hindi ko po maiwasan. Sa kabila po nun, talaga pong nagdadasal po ako, nagsisimpa po kami. Pero talagang malakas po yung kapit sa akin ng kalaban. Ang hirap pong tiwalan po. Hanggang sa dumating na naman po yung pagsubok na nakunan po yung asawa ko po. Sobrang nalungkot na naman po ako at talaga pong sabi ko po, ang hirap po Lord, katawad ko. Ako po isang makasalanan. Babasahin ko lang po itong aklat kay Job. Job chapter 2, verse 5 and 6. Subukan ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpayin na kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung ganyan, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Ayun po, hanggang sa dumating naman po ang isa pong mabigat na pagsubok sa aking buhay. Nang malaro po, linggo po ng gabi, meron po kaming party ng mga kaibigan ko. Pumunta po ako doon. After po, madaling araw, 1 AM, maghahatid na po kami ng ibang bisita po. Nakamotor lang po. Sa di po inaasahan, pabalik na po kami sa party po. Ay nagtingin na po kami ng kaibigan ko na nakamotor. Na parang may kumontrol po sa amin na magkarera po kami. Ayun po, pagtingin ko po sa kanya, sobrang bilis po. Kaya hinabol ko po. Tinoto ko po yung silinyador ko. Paglingo ko po sa kanya, naiwanan ko na po. Tapos lumingan po ako sa speed ng metal ko. Pumatak na po siya ng 120 speed. Tapos paglingo ko po sa harap ko, nagulaga po ako dahil meron po jeep na pumasok. Pumat po siya, pagkakat niya, huminto po ang sabi ko nung time na yun, kasi sobrang bilis po talaga eh. Pero nakakapag-isip pa po pala talaga tayo pag gano'n po. Sabi ko, lalagpas to. Pero sa pagkakamali ko po, hindi ko po umininor agad. Talagang huminto po. Pagkahinto, sabi ko, gagawin ko ng lahat para makaiwasan. Pero hindi po talaga, tutumbukin ko po talaga kasi sobrang bilis eh. Tapos nung time na yun, ayun po, bigla po pumasok sa isip ko, tapos na. Tapos impact na po talaga lahat ng bigat. Naramdaman ko po, tumama ako sa jeep, yung motor ko po,
sumalpo po talaga. Tapos yung driver, nakita ko po kung paano po tumakas at tumakbo. Pero wala naman po siya kasalanan kasi uminto po siya, tatawid ko. Tapos nung time na yun, nakatayo po ako. Ang bilis po ng pagtayo ko, tapos bigla po ako umupo sa likod ng motor ko. Parang po ako nawala na ng pag-asa na nalungkot na sobra na parang bibigay na ako, matutulog na lang. Pero parang bigla ko pumasok sa isip ko na patawad po Lord. Tapos bigla ko naisip ko po yung anak ko sa yung tatay ko po na nawala. Tapos hindi ko po inaasahan, bigla po akong tumayo. Pagkatayo ko po, makbang lang po ako ng konti para umalis po sa motor. Bigla naman po dumating po yung kaibigan ko na kakarera ko po. Sinalpok niyo po yung motor ko. Nagulat ako, kung hindi pala ako nakaalis, na-double tip po ako sa sobrang bilis. Sa di po inaasahan, dumating po yung ambulance pero wala na po kami doon dahil kinain po namin ng kaibigan ko. Yung kaibigan ko po, puro dugo po. Ako naman po, wala po akong dugo. Pagdating namin po sa police station, tareklo po, tapos doon po nakita nila lahat po ng dugo na namuho po sa katawan ko, sa mukha ko, sa legs ko. Tapos yung kaliwang kamay ko po talagang halos nabali po, namagana po siya, hindi na po magalaw. Sabi po nila, kailangan daw po na takbo ko sa ospital dahil delikado po ako sa talaga. Malala po yung tama ko. Kasi dahil po namuha ng dugo sa katawan ko isang para. Hanggang sa sinabi ko po, okay lang po, arreglo na lang po para wala pong problema kasi nakainom din po kami. Magbabayad na po kami. Kaya yung time na yan, sabi ko po, uuwi na po ako, sigurado gagaling po ito. Dahil malakas po yung faith ko sa ating mahal na Panginoon, nagagaling ako. Madaling araw, umaga na po nang nakauwi ako sa bahay, nagulat po yung pamilya ko, naawa po sila sa kalagayan ko. Iba na po yung itsura ko, yung mga tama ko, lumabas na po lahat. Talagang sila po natakot na gusto rin po nila akong isugod sa ospital, pero sabi ko po, di na kailangan kaya ko dahil malakas yung faith ko sa ating mahal na Panginoon. Naniniwala ako na gagaling ako sayang sa gusto ko. Akong lumipas po, Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, pabigat po ng pabigat yung pakiramdam ko. Naramdaman ko po lahat ng kirot, hirap, sakit, habang natutulog ako. Para po akong ina-operahan, nakakuryente sa katawan. Dumadali po parang, tas hindi na po, alos hindi na po ako makatayo sa sobrang bigat po talaga. Parang naramdaman ko na po talaga yung halutin po talaga ng aksidente na yun. Pero dahil po sa faith ko sa Panginoon, sinabi ko sa mga kaibigan ko na hindi naniniwala na makaka-recover po ako. Tignan na lang natin mo. Dahil ano yung Panginoon. Amen. Sa awa ng Panginoon, naka-recover ako. May party po kami gaganapin din po noong April na yun. Nagulat po sila nung nakita nila ako na recover na po. Pero naiwan na rin po yung sa kaliwang kamay ko na talagang halos bali po talaga sa kanamamaga. Praise God, hallelujah. Hindi po mga paniwala sa ating mahal na Panginoon. Subalit po yun sa kabila po ng nangyari ngayon, sa lakas ng aking pananampalataya, ako pa rin po ay bumabalik sa aking mga mundong gawain, mga kasalanan. Dahil ang hirap pong pigilan. Talagang nahatak na po ako hanggang sa binigyan na naman po ako ng parusa. Umaga po, papasok na ako ng work dito po sa SM Sukat, sa tulay po. Sa yung tulay po ng pababa, paglampas ko po doon, mabilis po yung takbo ng motor ko. Tapos, nakita ko na po yung malaking bato sa kalsada. Eh, luwag po ng kalsada. Ang pinagtataka ko po, kung bakit hindi ko po siya naiwasan. Sa luwag ng kalsada, marami naman po mag-backling, umiwas. Pero hindi ko siya maiwasan, para po may nagmamaril ko lang. Talagang sinalpo ko po yung bato na yun, hanggang sa lumipad na naman ko. Umikot po, naramdaman ko po yung pag-ikot ng katawan ko sa area, hanggang sa bato, magpasako. Yung motor ko ay nagpasako. Pero bago po yun, meron pa yan. po na eto na ata, tapos na. Pero nagulat po ako, nakatayo na naman po ako. Puro sugat lang po ako, puro sugat, sakit. Sira po yung bag ko, yung sapatos ko, yung motor ko, gas po. Pero praise God, hallelujah, hindi na pa rin po ako pinapagaya. Andun pa rin po. Grabe po talaga ang Panginoon. Kaya ko pa rin po, kahit pinsala ako sa katawan ko, kasi nakatatak po sa isip ko na walang imposible sa Panginoon. Amen. Kahit makasalanan po tayo, walang imposible. Hanggang sa dumating po, 1 week lang po nakalipas.
Pauwi na po ako galing trabaho. Dumaan muna po ako sa nanay ko. Ang nanay ko po kasi ay na-stroke nung pagkatapos po mamatay ng tatay ko. Bali pinag-pray ko po na sana po bigay pa po sa akin. Pinagkaloob ng Panginoon hanggang pangalawang stroke na po. Pinag-pray ko po ulit, pinagkaloob pa rin po. Napakabuti po ng Panginoon. Nung pauwi na po ako nang galing po sa nanay ko, gabi na po, maluwag din po ang kalsada. Nang nagdadrive po ako, bigla po may asong umiiyak sa harapan ko. Hindi ko po pinagsayin kasi po mabilis po yung takbo ko eh. Tapos nung nagulat ako, nung medyo malapit na po, bigla po siyang tumawid. Tapos tinumbok na naman po yung sentro ng gulong ko. Sabi ko, dito. Talaga po, bangga na naman po ako. At sinara ko ng ulo ko. Nahilo po talaga, sakit po. Talaga. Sabi ko, grabe. Grabe na to. Sabi ko, grabe na to. Parusa na to. Talaga. Sobrang makasalanan ko. Siguro, sabi ng kalaban po, qualified na to. Para po yan to. Pero hindi po inaaprobahan. Please, God, hallelujah. Jesus. Tayo po, sabi ko, pananampalataya ako at ang kalaban, talagang ang hirap gabi. Pero sabi ko, Lord, patawag po. Guarantee po yung time na may papanalo ko ito. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko po alam kung paano kasi nagsisipan ako, nagpapray po ako. Pero hindi ko po alam kung paano ko may papanalo ang laban na to. Sabi ko po. Hanggang sa, ayun nga po, nagpapatuloy po. Sabi po, hanggang sa dumating na po ang pinakamabigat na halos ang hirap na po tanggapin na pagsubok. Yung po last year, mawala na po yung nanay ko po. Kinuha na po siya. Talaga po sobrang lungkot na po. Sabi ko, Lord, patawad ko. Siguro po, kalooban niyo po ang mangyari. Hindi po ang kalooban natin. Hanggang sa, ayun na nga po, iba't iba po pong sakit ang tumatama sa aking katawan. Pero dahil po sa pananampalataya ko, sabi ko po, hindi ko kailangan magpagamot, hindi ko kailangan ng doktor. Dahil meron po ako nag-iisang doktor na ating mga Panginoon. Siya nagpapagaling sa akin. Amen. Sabi ko, tinatanong ko po sa sarili ko kung paano po. Kasi po, sa dumating na po, ginamit ng Panginoon na message na si Sister Aiza po ay tumawag po sa aming bahay ko. Sa di ko inaasahan, meron pong nauna po na nag-invite po na nag-government po sa gate. Kasabi ko nila, pwede po ba namin kayong imbitahan sa church ko? Sige po, pagka about po kasi sa stages, so welcome po always. Basta po ano. Pero sabi po inaasahan, nawala po sa isip ko yung time na yun, sa kayong date na yun. Nawala na naman po, dahil sa sobrang busy po. Pero po yung time na pinadala na po ni Lord, si Sister Aiza, yun po, wala na po kawala. Talaga pong napag-usapan po at na-invite po kami. Hanggang sa malungkot din po kasi nawalan din po ng trabaho. Pero talagang ganyan lang po, laban lang po. Tapos ayun na po, hanggang sa pinagandaan po namin yung pagpunta namin dito sa church. Ng umaga, pagdating po namin, pagbungan pa lang po, at nasaksiyan ko po yung kung paano po mag-worship, simula po sa mga youth, hanggang sa mga leader, nanay at tatay, hanggang pagdating sa ating pastora at pastor, sobrang na-amaze po kami. Grabe. Sabi ko po, meron po palang ganito. Asan ako? Asan ako? Meron palang ganito. Praise God, hallelujah. Salamat po ako. Dahil po doon, simula po, naalala ko po yung sinabi mo yung Pastor Joseph nung araw din po na yun. It is finished. Tapos na. Pumasok po sa isip ko. Yun yung lagi ko sinasabi, tapos na. Ano bang natapos? Sabi ko, ano bang natapos yung natapos ba yung paghihirap ko o natapos yung pagkalipid sa akin ng kalaban? Para pong may gumising sa akin na parang ibang-iba, parang may bumabang spiritual para baguhin ako. Na-realize ko po lahat ng kasalanan ko, pagkakamali ko. Grabe po hanggang sa
nagpabaptize na po kami. Parang unti-unti na po talaga po, grabe yung pagbabago po. Naramdaman ko po sa aking sarili. At sa comments po namin na dito na po sa church, talaga po, praise God, unti-unti na po bumabalik ang aming lifestyle sa dati. Ano po mga kapatid, maraming salamat po sa pagkakataon. Hallelujah! Praise God! Wow, hallelujah. What a testimony. Hallelujah. Praise God. Sir Mark, Brother Mark, isa lang ibig sabihin niya. 3 times, no? Grabe. 3 times.